Akala ko ba ang confidential funds ay tatanggalin? Pero ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential fund ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin ha, ito pong slide na ito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba, nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha, basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. Gets ninyo? Under one line yung 1.6. Kaya nga sinungaling yung sinasabi ni Estela Quimbo na ano lang yun, extraordinary. Hindi nga, ayan na nga ang confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Ibig sabihin magkakasama yan. They are all together, kaya nga and ang ginamit, hindi or. End. Ano ba? End. At nasa isang linya yan na nagsasabing 1.6 billion. Natarantado tayo eh. Kayo pala ang fake news. Ayan, si Roque na nagsabi. O di ba? Ang mga taga-kamara, wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. E ang tanong, paano po yung 1.6 billion ng Kamara de Representante? Para saan naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Representante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng... Palanguin na natin sila! Spokes! Palanguin na natin sila kung gusto nila lumangoy din sa WPS. Itapon na rin natin sila sa dagat. Mekus-mekus na yan, no? Megus to mga ano na ito eh, ito mga kongresista natin, mga brad eh. Maybe. Ako nga nagtataka ako bakit mo bibigyan ng intelligence funds ang Coast Guard at saka ang Navy para sa West Philippine Sea? Bakit? Pagbibigay ba sila sa mga assets ng mga Chino? Meron ba sila mga assets na Chino na bibigyan ng intelligence funds? Ang kailangan po natin sa karagatan, satellite images lamang. Satellite data nang malaman natin kung sino-sino yung mga barko na nasa exclusive economic zone natin. So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although... Hindi, ako payag ako dyan sa 1.6 billion, basta ito mga kongresista natin, pangungunahan ni Romualdez, sama niya si Zaldico at saka si Estela Quimbo, mauna silang lumangoy papunta doon sa WPS. Kahit kanila na yung 1.6 billion. Basta iwan natin sila doon. Grabe itong mga kongresista natin na to, no? Similarly situated must be treated alike. Ang tawag po dyan, Equal Protection Clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary. Ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, alam ko po sumagot na yung Congresswoman Quimbo. Now, ang sabi daw niya, iba daw ang miscellaneous, extraordinary and miscellaneous expenses. Iba po, kasi ako naging kongresista. Alam niyo ba? Okay? 2 taon naman po ako naging kongresista. Ang extraordinary and miscellaneous expenses, kahit anong expenses yan. Ang pagkakaiba, for purposes of liquidation, pipirma ka lang ng certificate. Totoo po yan. Inaamin ko po yan. O yan, siguro hindi makakaila naman ni Congresswoman na Quimbo, no? Pirma lang po yan. Certification na ginastos ng congressman yan. Ginastos ko, ganun. Basta ginastos ko to. Ginamit ko to miscellaneous, ginastos ko, pirmahan ko na. Saan mo ginastos? Basta wala kayong pakialam. Whether ginamit ko sa kabit ko, ginamit ko sa pagbabasketball, ginamit ko sa panonood ng Ferrari, ginamit ko sa panglalamierda, ginamit ko sa pangpapabuffet, bumili ako ng motorsiklo. Wala na kayong pakialam.
Basta pirma ko lang ang kailangan. Yun lang ang nasa batas eh. Isipin mo yun, no? Isipin mo yun. Ganong kalupit. Ginamit sa Wag naman ganon, Diego. Ibig sabihin, mas matindi po yan kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, i-liquidate mo. Pero ang extraordinary po, wala na pong liquidation lang. Certification na ginastos. Yan lang po yung pinipirmahan ng mga kongresista. Alam ko po yan, 2 taon na akong pumirma yan. Magkano boss yung miscellaneous ninyo? Kung mamarapatin nyo. Takbo na kaya akong kongresista, no? Parang gusto ko nang tumakbo sa kongresista tapos labanan ko mag-speaker ako. Mantakin mo 1.6 billion, no? Pipirma lang ako. Mantakin mo ang mahal ng birma mo ngayon, ha? 1.6 billion. Pirma ko lang yan, Brad. Abay, pambihirang buhay, iri. Pambihirang buhay, iri. Isipin mo, ha? Galit na galit tayo sa mga scammer na kumulimbat ng limpak-limpak na salapi at tubakbo na. Galit na galit tayo doon, ha? Isipin niyo yung galit na galit tayo doon. Eh, ito palang mga buwakan ng inang party. Ha? Bilyon. Pipirma lang sila. So, wala na po tayong paligoy-ligoy. Personal knowledge ko na po yan bilang dating kongresista. Kaya kayo ngayon, ano? Paano yan? Stella Kimbo, sino kayo na nagpapakalat ng fake news? Ha? Kayo? O si Roque? Kasi ganito lang kasimple yan eh. Sinasabi na nga ni Roque, so, naging congressman ako. At ang miscellaneous na yan, yung ano na, pinipirmahan lang yan. Pipirma ka lang, wala nang problema. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Tapos sasabihin mo, ang term niya pang ginamit, ha? Auditable. Ngek-ngek mo. Anong auditable? Sige nga. If it is really auditable, may I ask you a question? Stella Kimbo, if really is, how many years ka naging congressman, woman? Di ba? Mga lamang 3 na. Pati ikaw, Zaldi ko, nakailang kong, ano ka na? Nakailang taong ka nandyan? Siguro, hindi ko sure kung incumbent si ano eh. Pero to si ano, madalas ko na nakikita nun eh. So, ibig sabihin, malamang, nakailang taon na kayo. Sige nga. Ipakita nyo nga sa taong bayan yung audit nung miscellaneous ninyo na gastos. Sige nga ho. Sabi mo, auditable ha. Ipakita mo nga sa taong bayan. Hinahamon kita, Honorable Stella Kimbo. Ipakita mo sa taong bayan magkano. Kasi ikaw nagsabi. Ikaw ang nagsabi na auditable. Then, therefore, ipakita mo sa amin ngayon kung saan mo ginamit yung miscellaneous o yung sinasabing extraordinary. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. So, ang gagaling ng ating mga kongresista, 1.6 billion ngayon ang maililipat sa MOOE ng mga lumalaban sa West Philippine Sea. Palakpakan natin ang mga magagaling na kongresista. Ayo, ano? Palakpakan. Yung kay BP Sara lang lilipat nyo, hindi sa inyo? Eh bakit ganun? Hindi ba dapat patas? Hello, Speaker Romualdez. Kinakailangan para maniwala ang tao na ipagtanggal mo ng confidential fund ay hindi dahil sa politika, tanggalin mo rin yung nakalaan para sa Kamara de Representante. Now, siyempre, ang pinakamalaking confidential fund, ang presidente ng Pilipinas. Tumataginting na 2 billion. Ang tanong, bakit ang Office of the President, confidential expenses 2.250, extraordinary miscellaneous expenses 23,525,000 and intelligence expenses 2,310,000. Ibang usapan na yan sa presidente na yan, okay? Pero ito naman, yung importante kasi yung kasinungalingan ni Congressman Stella Kimbo at ni Zaldico. Kaya nga, dahil dyan, ito makinig kayo, dahil dyan, nagkaroon sila ng pelikula ngayon. Alam nyo ba yon? Hindi ko nga alam kung ito ba ang, hindi ako, nagtatanong lang ako, Speaker Romualdez, Congressman Zaldico,
at saka Stella Kimbo, Congresswoman Stella Kimbo. Ito bang pelikula nito, ang ginastos nyo ba dito ay yung extraordinary funds? Ako nagtatanong lang kasi balita ko may pelikula kayo eh. Ayan The League of Extraordinary Gentlemen. So may pelikula na kayo. Starring the Speaker of the House. Palakpakan! On the right corner, sino ba to? Si Stella Kimbo. Palakpakan! Ang nasa likod, si Congressman Zaldi Go! At ang bagong bayani ng mga DH na mga DH, si Congressman... Ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko na yung pangalan nito. Irrelevant na kasi ito eh. Hindi ko na matandaan pangalan nito. Ano ba ang pangalan nitong tao na to? Nakalimutan ko na. Huwag na natin pansinin yan. Huwag na natin isama yan. Si Charis? Si Jake Cyrus? Hindi naman. Ayaw, pambira kayo. Napaka, napaka sasama ng mga ugali